Kamagala. Basta ko lang na makakita sa'yo. Okay lang yan. Good morning, sir. We have discussed the Republic 6969, the hazardous chemical waste. And dumping hazardous chemical waste. We have a concerned citizen that you are acted na nagtapon kayo ng hazardous chemical on your factory, sir. Wala akong alam dyan, sir, sa sinasabi mong illegal chemical. Kung paano yun, sir, sa katunayan nga yan, sir, may witness kami. Marinig mo. Ito po yung nabidyohan po ng ating concerned citizen na nagtapon po kayo ng hazardous chemical waste. Unfortunately, Mr. De La Cruz, dumping a toxic waste is a violation of the Republic Act 6969. This laws regulate the hazardous chemical and ensure they are disposed properly to prevent harm on environment and the human health. The under 6969, Mr. De La Cruz, the penalty for illegal disposal of toxic waste are severe. You could face the fine of ranging 50,000 pesos to 600,000 pesos for each violation. The imprisonment of the dumping of chemical waste is more than 6 months to 6 years. Sir, anong maaari kong gawin para hindi ma-violate yung batas ngayon? Ganito, Mr. De La Cruz. Mag-attend kayo sa mga seminar namin. Kasama din po yung mga workers nyo. And then, para mabigyan din po kayo ng certificates. Para paturuan din po kayo ng paano yung proper disposal. Para hindi na po ulit kayo makapag-violate. Para hindi na rin po kayo ma-involve sa ganitong sitwasyon. Pabor po ba yun sa inyo? Sangayon ako sa sinabi mo, sir. O kung paano, Mr. De La Cruz, kita lang tayo sa seminar para matrain na rin yung mga workers mo. Salamat. Republic Act 6969. What is the purpose of this law? RA 6969, also known as the Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Yung aim ng law na to is i-restrict or ipagbawal ang paggamit ng toxic substances and hazardous waste para maprotektahan ang public health and ang ating environment. Ang RA 6969 na to ay programa ng DENR. Sino nga ba ang DENR? DENR stands for Department of Environment and Natural Resources. Sila ay responsable sa management and development ng environment sa ating bansa. Ang layunin ng batas na to ay para maprotektahan ang human health at ang ating environment sa harmful effects ng toxic chemicals at mga hazardous waste by setting standards for their proper handling and disposal. Meaning, tinuturo dito kung paano ang tamang pag-alis at pag-handle sa harmful waste sa ating environment upang maiwasan ang anumang sakit na pwede makuha sa mga yun. Mga mahalagang terminolohiya sa ilalim ng Republic Act 6969. Una, chemical substance. Ang chemical substance ay isang uri ng tiyak na may komposisyong chemical at may natatanging katangian. Sa ilalim ng Republic Act 6969, ang chemical substance ay mahigpit na minomonitor upang matiyak na ang mga mapanganib na chemical ay hindi makakasama sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran. Pangalawa, chemical mixture. Ang chemical mixture ay isang kombinasyon ng dalawa o higit pang chemical substance na hindi natural na nagaganap. Sa ilalim ng Republic Act 6969, mahalaga ang tamang pagkilala at regulasyon ng chemical substance upang matiyak ito na ligtas sa tao, hayop at sa kalikasan. Pangatlo, hazardous waste. Ang hazardous waste ay anumang basura na may katangian na maaaring magdulot ng pinsala sa tao, hayop at sa kalikasan. Pangapat, nuclear waste.
Ang nuclear waste naman ay isang basura na nagmula sa mga nuclear reactors, production weapon, at yung mga gumagamit ng mga radioactive materials. Panglima, short-term acute hazard. Ito yung mga panganib na may agarang epekto sa kalusugan o sa kaligtasan ng isang tao. Karaniwan nito ay yung mga matindi, mapanganib at panandalian. Panganib, long-term environmental hazard. Ito naman yung mga panganib na may matagalang epekto sa kalusugan ng tao. Karaniwan ito yung mga nagdudulot ng pagkasira ng ecosystem, pagbabago ng klima, at yung mga panganib sa kalusugan. Alam mo ba, sa ilalim ng Republic Act 6969, ang proseso ng paghahanda ng chemical substance ay mahigpit na kinokontrol upang matiyak ang kaligtasan ng tao at kalikasan. Una, pre-manufacturing and pre-importation notification. Kinakailangan muna ipaalam sa Environmental Management Bureau bago ang paggawa, pag-import ng mga bagong chemical substance. Ang gobyerno ay may talaan ng mga chemical na ginagamit sa bansa upang masubaybayan o makita yung mga epekto nito at mga regulasyon. Pangatlo, risk assessment. Sinusuri muna ang posibleng panganib ng chemical sa kalusugan ng tao bago ito payagang gamitin. Pangapat, handling and storage regulation. May mga itinakdang patakaran upang maiwasan ang mga anumang aksidente at kontaminasyon. Panglima, transport and disposal guidelines. Ang paglipat at pagtapon ng mga hazardous substance ay dapat sundin ang mga itinakdang alituntunin upang maiwasan ang anumang mga panganib nito. Pang-anim, permit and compliance monitoring. Ang mga kumpanya ay kailangan muna kumuha ng mga permit mula sa DNR at sumunod sa mga regulasyon nito upang maiwasan ang anumang paglabag. Hello, today I am discussing the Republic Act 6969, which is the Toxic Substance and Hazardous Nuclear Waste Control Act of 1990. Today, knowingly using the complaint chemical substance or mixture. Using chemical substance or mixture does not comply with the regulation. The fourth of the Department of Environment and Natural Resources or DNR. The failure and refusal to comply the pre-manufacture and pre-importations of the requirements. Failing the comply the requirements for pre-manufacture and pre-importation of the chemical substance and mixture, causing, aiding, and facilitating storage, important transit, keeping, disposal of the hazardous nuclear waste, engaging activity that facilitate the improper handling of the hazardous nuclear waste, the imprisonment and the fine, the violation of the Section 13A to Section 13A to C are punishable by imprisonment 6 years and 1 day to the imprisonment and fine of the violation of Section 13A to B, punishable by 6 months to 1 day to 6 years, and fine of the 600 pesos to 4,000 pesos of the penalty. The deportation and disqualification of the foreigners found guilty of violation of the act shall be deported after serving their sentence, while governing officials shall be dismissed of the disqualification of the office. The implementary damage. The implementary damage, the corporations of found guilty of the violation of Section 13D shall be exemplary damage at least 500,000 pesos. The cancellation of the business license among the foreign found guilty of the violation of the Act shall be their business license cancelled and their directions buried from the entering the country.